Tayo tuloy-tuloy na po, minamahal, dadako na po tayo sa ating pagkinig o pag-aaral na banal na salita na ating pinamalapay ni Jesus. Bilang pagbibigay galang po sa banal na salita na ating pinamalapay ni Jesus, tayo po'y panandali po ng tumayo, minamahal, at narito kinabinibe, bumagkakataon sa ating beloved preacher, Bong Byong. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Praise po sa inyong coffee preacher. Ating Brother Orlando Montilla, puri po ang mahal na Panginoon. At hindi ko po mga minaman, tayo malapit magbukas sa panalangin kapag tayo po'y samahan po ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Napagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Minsan na pagmalapay ng kawin po ito sa puso, nagpupulit, ipapasalamat muli sa iyong biyaya, papapala, pinagkalog mo sa amin, sa kalayaan ito, mahal na Panginoon. Sa pribilehiyong patuloy na pinagkakalog mo sa amin, mahal na Panginoon, kami patuloy na kapagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Maging sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyong banal na patamin sa presensya, mahal na Panginoon. Salamat po, Diyos, maging sa bahagi po ito na pag-aaral yung mga salita, mahal na Panginoon. Tulungan mo ang balingkod, sapagkat sa ganang sa akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon, ikaw po maglagay ng mga salita sa aking bibig. Daluyan ng papapalang espiritual, mahal na Panginoon, sa panalangin ng beloved pastor. Ako po'y patuloy nagpakababaw, may kapatawaran sa aking pagkukulang at pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon. At minsan pa, sa oras na ito, mahal na Panginoon, amin sama-samang sinasaway lahat po ng gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. Demons of Philippine doubts, sweep out the power of darkness, kasal. In Jesus' name, amen and amen. Purihin ang Diyos, hallelujah. At lahat mo rin magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at praise God. At habang inihanda po natin mga minamahal kong unang talatang ating babasahin dito po sa aklat po ng Lucas, kabanatang 12, talatang 16 hanggang 20. Ako muna po yan nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri. Pataas sa pagluluwalhati, pagdakila po at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po ay nagpapaabot po ng dobling paggalang at pagrespeto sa ating beloved honorable pastor, Wilder Estrada Almeida, the anti-prophet of a loving God, maging sa lahat po ng kailang mga anak, Almeida children, Almeida family, grandchildren, at sa ating patuloy po na pag-alala sa mga gitong araw turo po natin, dearly beloved son pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mamadir. At mababati rin po ko ng magandang hapon sa lahat po ng ating mga beloved workers, sa lahat po ng ating mga beloved preacher, sa pangunguna po ng ating ordained preacher, ating beloved brother Boy Kaluya, sa lahat po na narito, mga awit panunugtog, sa ating naman ang kapatiran, maging sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, isa papagpala pong hapon sa ating lahat. Amen? Palapakan muna natin ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kindly basahin po natin ang ating unang talata dito po sa Luke chapter 12, verse 16. Up to 20, praise the Lord. Dito po sa Lucas, Kapitulo 12, talatang 16 hanggang 20. At nagsaysay siya sa kanila na isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, anong gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aari na kakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na ihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Amen. Praise God. Amen. Ang Diyos po magpala ng kanyang banal salita. God bless po sa ating beloved preacher, ating beloved Orlando Montilla. Pagpalain po ng Diyos, mga minamahal. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lagyan natin paksa mga minamahal ng ating pag-aralan, ng ating tema, a certain rich man. No? Isang mayamang tao. Praise God. Sa ating binasang talata, mga minamahal ko, ito isang talinghaga ng isang taong mayaman na siya po ay namumuhay ng sagana. Ibig sabihin, napakarami niya pong pag-aari dito sa lupa. Amen? Sapagkat sabi nga ng ating binasa talata, mga minamahal, siya po'y namumuhay ng sagana. Sabi ng ating binasa talata, mga minamahal, dito po sa talatang 17, siya po ay gumawa ng isang mas malaki pang paglalagyan na kanyang inaning bunga. No, sabi dito, at inisip niya sa sarili na sinasabi, anong gagawin ko? Sapagkat wala akong paglalagyan ng aking mga inaring bunga. At sinabi niya, itong gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ko ng lalong malalaki.
At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil na aking pag-aari. Ibig sabihin, mga minamahal ko, gumawa pa siya ng mas malalaking banga, mga minamahal ko. Sabi nito, siya pa'y gagawa ng mas malalaki pang bangan, kung saan doon niya ilalagay yung lahat ng kanyang inaling bunga. Ibig sabihin, mga minamahal ko, hindi po siya kontento sa nakikita ng kanyang mga mata, ng kanyang mga pag-aari, kaya gumawa pa siya ng mas malalaki pa. Kumbaga, nag-invest pa siya ng mas marami pang pag-aari. Praise God. Dito, mga minamahal ko, ang kanyang buhay ay umiikot lamang po sa kanyang kayamanan. Ang kanyang buhay ay nasa comfort zone. Kaya nga sabi niya rito, mga minamahal ko, sa talatang 19, sinabi ng kanyang kaluluwa, o sinabi niya sa kanyang kaluluwa, magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, at matuwa ka. Sapagkat ang kanyang buhay ay nasa comfort zone. Panatag ang kanyang kalagayan. Pag minamahal ko, maganda ang kanyang katayuan. Maaari siya po ay nasa malamig na lugar. Komportable. Ika nga, mga minamahal ko, ang kanyang kalagayan. Subalit sinabi, mga minamahal ko, ng ating dakilang Diyos, sa talatang 20, sinabi po dyan, sinabi ng ating mahal na Panginoon, datapat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, ihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa, at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Anong tawag sa kanya ng ating mahal na Panginoon? Haling. Ikaw na haling, sabi ng ating mahal na Panginoon, ihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa, at lahat ng mga ipinundar mo, lahat ng iyong pag-aari, sabi ng Biblia, mga minamahal ko, ay at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Amen? Ang taong ito, mga minamahal ko, bagamat siya po nasa marangyang buhay, siya po ay nasa comfort zone, wala siyang iniintindi, kundi ang magparami ng kanyang kayamanan dito sa lupa. Mga minamahal, hindi niya inisip na meron pala siyang kaluluwa na magbibigay sulit sa harap ng ating dakilang Diyos. Amen? Ganito po, mga minamahal kong kalagay ng mga taong walang panahong maglingkod sa Diyos. Ganito ang kalagay ng mga taong nabubuhay sa karangyaan, mga minamahal ko, ng sanlibutan. Sinasabi lang sa kanilang mga sarili na ako'y mayaman at hindi ako nangangailangan. Akala nila, mga minamahal ko, ng kalang kalagayan, ang kalang marangyang buhay, praise God, ay kontento na sila. Akala nila, mga minamahal ko, na marangyang kalang buhay. Akala nila, mga minamahal ko, na maayos ang kalang kalagayan, pero hindi po. Ang katotohanan, sabi ng Biblia, sila po ay isang maralita. Sila po ay isang bulag, sila po ay isang hubad sa harap ng ating dakilang Diyos. Hindi sila mayaman sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, sa tingin ng Diyos, sa paningin ng Diyos, ang mga taong ito na walang panahon maglingkod sa Diyos, ang mga taong nabubuhay sa karangyaan ng sanlibutan, sabi ng Biblia, mga minamahal ko, sila po ay mga dukha sa paningin ng ating dakilang Diyos. Dito po mababasa po natin sa Revelation chapter 3 verse 17. Basahin po natin. Dito po sa Revelation chapter 3 verse 17, sapagkat sinabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Amen. Amen. Yan po ang kalagayan ng mga taong nabubuhay sa karangyaan ng sanlibutan. Mga taong walang panahon maglingkod sa Diyos dahil ang kalang panahon ay umiikot lamang sa kalang mga kayamanan. Gaya ng taong mayamang ito, mga minamahal ko. Napakarami niyang pag-aari dito sa libutan, dito sa lupa, mga minamahal ko. Sapagkat siya po'y namumuhay ng sagana. Ang kanyang buhay ay nasa comfort zone. Sabi niya sa kanyang kaluluwa, ikaw ay magpahingalay. Ikaw ay kumain. Ikaw ay uminom. Ikaw ay matuwa. Sinabi niya sa kanyang kaluluwa. Pero hindi niya inisip, mga minamahal ko, na meron pala siyang kaluluwa na magbibigay sulit sa harap ng ating dakilang Diyos. Amen? At ang tingin sa kanila ng ating mahal na Panginoon, sila po ay maralita. Sila po ay dukha. Sila po ay aba. Praise God. Sabi ng Biblia, mga minamahal ko, sila po, mga minamahal ko, ang tingin sa kanila ng ating mahal na Panginoon, sila po ay bulag at hubad sa harap ng ating dakilang Diyos.
Lahat pagsabi ng praise the Lord. Akala nila mga minamahal, marangyang kalampuhay. Akala nila maayos ang kalagayan sa paningin ng Diyos. Hindi po. Sila po'y bulag at sila po'y hubad sa harap ng ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal ko, sabi ng Mark chapter 8 verse 36, "For what shall profit a man if he shall gain the whole world?" Sabi ng Biblia, "and loss his own soul." Ano daw po ang pakikinabangin ng tao na kahit pakaptan niya ang kayamanan ng sanlibutan, ngunit mapahamak po ang kanyang buhay. Sabi ng Biblia, "and lost his own soul." Ano pakikinabangin ng tao, mga minamahal ko? Wala po. Wala siyang pakikinabangan kung ang kanyang kaluluwa ay mapahamak po, ang minamahal ko. Ang kanyang buhay ay mapahamak. Kaya sinabi ng ating malapay dito po sa unang Timoteo, kung mababasa po natin, sa 6 at talata po 9, basahin po natin. Praise the Lord. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 6, talata 9. Datapot ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangauhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal na nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Amen. Amen. Nandiyan pa ba kayo, mga minamahal? Sabi ng ating binasa talata, mga minamahal, datapot ang nagsisipagnasang yumaman ay nangauhulog sa tukso at sa silo ng maraming mga pitang hangal at nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Kaya sinabi ng Biblia, "For what shall profit a man?" Ano daw po pakikinabangin ng tao na kahit pakamtan niya ang lahat ng kayamanan dito sa mundong ito, subalit kung kanyang kaluluwa ay mapahamak, sapagkat sabi ng Biblia na sa pamagitan ng maraming tukso, mga silo, sabi ng Biblia, maraming mga pitang hangal na nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at sa kamatayan. Amen. Iba si praise the Lord. Kaya kung paano tayo nag-i-invest dito sa lupa, mga minamahal ko, dapat mas higit po tayong mag-invest doon sa langit. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, sapagkat sinabi ng Biblia, mga minamahal ko, na magtipon tayo ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia, upang makapanangan tayo sa buhay na tunay. Sabi ng Biblia, magtipon tayo ng isang mabuting kasasaligan. Sabi ng unang Timoteo 6:19, para sa panahong darating upang makapanangan tayo sa buhay na tunay. Sapagkat kung saan naroon ang ating kayamanan, doon duroon ang ating puso. Amen. Kung ang kayamanan natin ay paglilingkod sa ating dakilang Diyos, doon duroon ang ating puso. At pagsabi ng praise the Lord, at doon po tayo makapagtitipon ng isang mabuting kasaligan para sa panahong darating. Amen. Kaya kung kayamanan natin na maglingkod sa Diyos, mga minamahal ko, nandoon ang ating puso. Doon duroon ang ating puso. At doon lamang tayo makapagtitipon ng isang mabuting kasasaligan para sa panahong darating upang tayo po'y makapanangan sa buhay na tunay. Yan po ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin pa natin dito po sa Mateo 6, talatang 19 hanggang 21. Dito po sa Mateo, chapter 6, verse 19 up to 21. Huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y naghukay ang nagsisipagnakaw, ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang. At do'y hindi naghukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman duroon ang iyong puso. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung saan daw po naroon ang ating kayamanan, doon duroon po ang ating puso. Amen? Kaya sinabi ng ating binasa talata, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y naghuhukay at nagsipagnakaw ang mga magnanakaw, sabi ng Biblia. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi naghuhukay at hindi nagsipagnakaw ang mga magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay doon duroon ang inyong puso. Amen. At pagsabi ng praise the Lord,
Kaya kung kayamanan natin, mga minamahal ko, maglingkod sa Diyos, nandoon ang ating mga puso. Amen? Amen? Sabi ng Biblia, mga minamahal ko, kaya nga mapalat ang mga dukha. Amen? Hindi man tayo mayaman dito sa lupa, mga minamahal ko. Salat man tayo sa ating kabuhayan, pero mayaman naman tayo doon sa kaharian ng ating dakilang Diyos. Sapagkat doon tayo nagtipon ng ating kayamanan. Nasabi ng Biblia na kahit ang tanga, hindi maninira, kahit ang kalawang, mga minamahal ko, kahit ang mga magnanakaw ay hindi po magnanakaw doon sa kalangitan. Kaya kung saan naroon ang ating kayamanan, nandoon ang ating puso. Kaya kung kayamanan natin maglingkod sa Diyos, mga minamahal ko, praise God, nandoon ang ating puso. Amen. Hindi natin pababayaan, mga minamahal ko, ang ating mga kanya-kanyang kaligtasan. Naalala ko yung patotoo, mga minamahal ko, ng ating kapatiran sa dako ng Chaong Quezon. Ang kalang lugar, mga minamahal, isla. Tawid dagat sila, mga minamahal. Praise God. Sa tuwing sila po'y dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, tatawid pa sila ng dagat. Meron silang bangka, mga minamahal ko, na napakaliit. At ang bangkang yan, mga minamahal, yun po yung ginagamit nila para po sila ay makadalo sa gawain ng ating malapit, sapagkat yung kalang lugar ay isla. Mga minamahal, tatawid pa sila ng dagat para lamang makadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Yung bangka na napakaliit, mga minamahal ko, ang sumasakay lamang doon ay yung mga senior citizen, yung may mga edad na, plus yung mga bata. Pero yung mga malalakas, mga minamahal ko, habang tumatakbo yung bangka, yung mga malalakas, natin mga kapatiran na kaya pa lumangoy, nakakapit lang po yan sa katig. Habang tumatakbo yung bangka, mga minamahal, sila po ay nakakapit sa katig. Ganun po yung kanilang sakripisyo sa pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Tatawid pa sila ng Islam, mga minamahal, papunta sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Nakasabit lamang sila doon sa katig. Pagdating sa gawain, doon sila magbibihis. Ganon din, pagkatapos mga minamahal ng gawain, ganon din ang kalang gagawin pa uwi. Kung paano yung mga senior citizen, yung mga matatanda, nandun lang sa bangka. Yung mga bata nandun din sa loob ng bangka, pero sila, mga minamahal ko, nakasabit doon sa katig habang tumatakbo yung bangka. Grabe ang sakripisyo nila, makadalo lamang sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat yung kayamanan nila, mga minamahal ko, ay ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo na hindi naman natin nagagawang tumawid ng dagat eh. Hindi tayo makadalo ng kompletong pananambahan sa ating mahal na Panginoon. Ang iba sa atin, Sunday service pa. Amen? Sila, grabe ang sakripisyo nila, mga minamahal. Isipin nyo, tatawid ka ng dagat, basang-basa ka, pupunta ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Pero tinitiis silang mga bagay na yon, mga minamahal, sapagkat yung kayamanan nila ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, sabi ng Biblia, mapalad tayong mga dukha, mga minamahal ko. Praise God, hindi man tayo mayaman dito sa lupa, sa lahat man tayo sa ating kabuhayan, mga minamahal, yung mga kapatiran natin, hindi man sila mayaman, sa lahat man sila sa kabuhayan, mga minamahal ko, pero napakayaman nila sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat sa puso nila, ng kalang kayamanan, mga minamahal ko, nasa puso nila, ay ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin dakilang Diyos. At pagsabi ng praise the Lord, sabi ng Biblia, mga minamahal, basa natin ng Lucas 6:20. Praise the Lord. Dito po sa Lucas Kapitulo 6, talatang 20. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Isang malakas sa palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapapalad kayong mga dukha, sabi ng Biblia. Sabi ng ating binasang talata, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Hindi man tayo mayaman dito sa lupa, mga minamahal, wala man tayong pag-aari. Kung meron man tayong pag-aari, mga minamahal ko, yan po'y pagpapala lamang sa atin ng ating dakilang Diyos. Bunga yan ng panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Bulistrada Almeida. Pero hindi pa yan sapat, hindi pa kayamanan yan para sa atin. Dahil ang totoong kayamanan ay nandoon sa langit, mga minamahal ko. Amen? Na sinabi ng Biblia na do'y hindi sumisira ang tanga, kahit ang kalawang, kahit ang mga magnanakaw ay hindi magsipagnakaw doon sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya kung ang kayamanan natin, mga minamahal, ay maglingkod sa Diyos, sabi ng Biblia, mapalad tayo mga duka sapagkat nasa atin mismo ang kaharian ng ating dakilang Diyos. At pagsabi ng praise the Lord, amen?
Marangyaman ang ating buhay, mga minamahal ko. Ha? Nasa comfort zone man ang ating kalagayan. Ngunit kung hindi naman nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, baliwala ang lahat ng bagay na yan. Ha? Marangya nga ang iyong buhay. Nasa comfort zone ang iyong kalagayan. Gaya ng binasa natin talata, mga minamahal ko, na siya po'y kumakain ng sapat. Praise God, umiinom ng ayon sa kanyang kagustuhan. Ha? Natutuwa siya ayon sa kanyang kagustuhan, sapagkat marangya ang kanyang buhay, siya po'y namumuhay ng sagana. Subalit, sabi ng Biblia, kung hindi naman nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, sabi ng Biblia, sabi rito, and whosoever was not found written in the book of life, sabi ng Biblia, kung sino man ay hindi nasumpungan sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Amen? Sabi ng Revelation chapter 20 verse 15, kahit lipasahin po natin, idagdag po natin ito. Dito sa Revelation chapter 20 verse 15, at kung sino man ay hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Marangyaman ang ating buhay. Sagana tayo sa lahat ng bagay. Sabi ng Biblia, ang nakakalungkot kung ang pangalan mo naman ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Itatapon ka lang. Itatapon ka lang sa apoy ng impyerno. Igagatong ka lang sa kalan sa apoy ng impyerno. Walang kwenta. Walang silbi ang iyong mga kayamanan, ang iyong mga pag-aari sa mundong ito. Kaya mapalad ang mga taong naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? At pagsabi ng praise the Lord, ano man ang ating profesyon, mga minamahal ko, ano man ang ating katayuan, tandaan natin, mga minamahal ko, praise God. Lahat ng mga bagay na hindi natin mapapakinabangan pagdating natin sa harap ng ating dakilang Diyos. Ano man ang ating katayuan, ano man ang ating mga profesyon, lahat ng ating mga ipinundar, maging ating mga diploma, maging ating mga medalya, sabi ng Biblia, lahat yan ay walang pakinabang sa harap ng ating dakilang Diyos. Ang tangi lang may pakinabang, mga minamahal ko, ang tangi natin mapapakinabangan, praise God, sa harap ng ating dakilang Diyos, ay yung ating ginawang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito lamang ang merong pakinabang na meron tayo may pipresenta sa harap ng ating dakilang Diyos. Only our service to God with benefits. Ito lamang po ang ating mapapakinabangan, mga minamahal ko, yung ating tunay at tapat na paglilingkod sa Diyos. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, kaya wala nang pinakamainam na bagay, mga minamahal ko, tandaan natin, yung tayo po'y makatawid, mga minamahal ko, sa mundong ito, patungo sa walang hanggang buhay sa piling ng ating dakilang Diyos. Tandaan po natin, mga minamahal ko, wala nang pinakamainam na bagay, mga minamahal ko, hindi yung tayo po'y makatawid sa mundong ito. Dahil ang mundong ito ay puno-puno ng pandaraya ng kaaway ng Diyos. Ang mundong ito ay puno-puno ng kahapisan, pagdurusa, mga minamahal ko. Subalit, mga minamahal ko, kapag tayo ay manatili sa paglilingkod sa Diyos, ito lamang ang meron tayong pakinabang. Ito lamang ang tanging natin mapapakinabangan pagdating natin sa harap ng ating dakilang Diyos, itong ating ginawang tapat na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. At pagsabi ng praise the Lord, hindi masama ang mag-aral sa mga nag-aaral ng mga estudyante. Hindi po masama yan, mabuti po yan. Hindi rin masama ang mangarap, mga minamahal ko. Kung tayo po'y nangangarap ang magkaroon ng maragyang buhay, ang masaganang buhay, hindi po masama yan. Pero sinabi ng Biblia, mga minamahal ko, kung ang kamay mo ang magpapatisod sa iyo, putulin mo. Kung ang mata mo ang magpapatisod sa iyo, dukutin mo. Kung ang paa mo ang makapagpapatisod sa iyo, putulin mo. Amen. Ibig sabihin, ihinto mo. Kaysa meron ka kompletong katawan na ibubulit ka lamang sa apoy ng impyerno. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, kaya ibig sabihin, wala nang pinakamataas na antas na dapat malaman ng tao, mga minamahal ko, ay ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala nang pinakamataas na antas na dapat natin tandaan at malaman ng tao, mga minamahal ko, sa lahat ng mga nakikinig sa ating live webcast. Wala na pong pinakamataas na antas na dapat malaman ng tao ay ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sinabi ng Biblia, mga minamahal, sa Revelation chapter 13, verse 16 up to 18, sinabi po dyan, lahat, maliliit at malalaki, mayaman at mga duka, sabi ng Biblia, lahat sila ay bibigyan ng isang tanda. Ano po yung tanda na yan, mga minamahal ko? Basahin po natin dito po sa Revelation chapter 13, verse 16 up to 18. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 13, talatang 16 hanggang 18. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha,
at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroon tanda, sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Amen. Amen. Yan po yung tanda na sinasabi ng Biblia, mga minamahal, tanda po yan ng hayop. Mark of the beast. Kung saan sinabi ng Biblia, mga minamahal ko, lahat, maliliit at malalaki, mayayaman at mga duka, sabi ng Biblia, ay bibigyan ng isang tanda sa kalang kanang kamay o maging sa kalang noo. Ha? Kaya wala nang ibang pinaka pataas na antas na dapat malaman ng tao, mga minamahal ko, kundi ang maglingkod sa Diyos. Dahil kapag hindi mo alam ang salita ng Diyos, hindi mo mapaglingkuran ng ating mahal na Panginoon, ikaw na mayaman, ikaw na marangyang iyong buhay, kung magpapatuloy ka sa kanyang kalagayan, isa ka sa sinasabi ng Biblia. Lahat, maliliit at malalaki, sabi ng Biblia, mayaman at mga duka, ay bibigyan ng isang tanda. Yan po yung mark of the beast. Tatak ng hayop, mga minamahal ko, yung 666. Kapag ang isang tao ilalagyan ng tanda sa kanyang kanang kamay, sa kanyang noo, wala na siyang bahagi sa kaharian ng ating dakilang Diyos. Kundi, doon na po siya sa kapahamakan sa apoy ng impyerno. Kaya mapalad ang mga taong naglilingkod sa Diyos, mapalad ang mga taong dukha, mga minamahal ko, sapagkat sila po ang tunay na magmamana ng kaharian ng Diyos, naroon ang tunay na kayamanan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, ano pa ang sabi, mga minamahal ko, ng Biblia, mga minamahal, sa Revelation, chapter 20, verse 15, chapter 12 up to 15. Basahin pa po natin. Dito po sa Revelation chapter 20 verse 12 up to 15. At nakita ko ang mga patay at malalaki at maliliit na nakakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa bagay na nasulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na sa kanya. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi masumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Amen. Alapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ha? Ibig sabihin sa panahon na yan, mga minamahal, lahat ng tao pantay-pantay. Wala nang mayaman, wala nang mahirap. Lahat ay bibigyan ng isang tanda. Yan po yung mark of the beast, tanda ng hayop, mga minamahal. Sabi ng Biblia, na binasa natin, at nakita ko ang mga patay. Sino po yung mga patay na tinutukoy po rito, mga minamahal ko? Yan po yung nasa 1 Timothy chapter 5 verse 6. Ang mga nagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat sila'y buhay, sila'y patay sa harap ng ating dakilang Diyos. Ang mga nagnanasang yumaman, ang mga namumuhay sa kasaganahan ng sanlibutan, ang mga taong walang panahon maglingkod sa Diyos, ang mga taong nabubuhay sa karangyaan ng sanlibutan, sabi ng Biblia, bagamat sila'y buhay, sila'y patay sa harap ng ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, na binasa natin, nakita ko mga patay, malalaki at maliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat na siyang ikalawang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa aklat ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay sa kamatayan at ibinigay ng kamatayan at ng Hades at ang mga patay na nasa kanila at sila hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay binulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa mga tuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya wala nang ibang pinakamataas na antas na dapat malaman ng tao, kundi ang tao po ay maglingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat sinabi ng Biblia, lahat, maliliit, malalaki, mayaman at mga dukha, silang lahat ay bibigyan ng isang tanda. Tanda ng hayop, mark of the beast. Kapag ang tao ay nalagyan ng tanda, nalagyan ng marka ng demonyo, wala na siyang pag-asang maligtas sapagkat siya po ay taga-impyerno na. Amen? Kaya habang may pagkakataon, habang meron pa tayong pagkakataon, mga minamahal ko, dapat ang tao ay higit malaman niya na siya po ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen?
Lahat pagsabi ng praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga minamahal ko, ang mga matalinong tao, sabi nito, kaya wala nang pinakamatalinong tao, kundi yung mga tao nakaalam ng mga salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Wala nang pinakamatalinong tao, mga minamahal ko, yung mga tao nakaalam ng salita ng ating malapag. Nalaman niya na kinakailangan pala maglingkod ng tao sa Diyos. Gagaya ng taong mayamang ito, sagana sa lahat ng karangyaan ng kanyang buhay. Pero ang tingin sa kanya ng mahalapag, siya po'y dukha, siya po'y bulag, siya po'y hubad sa harap ng ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal ko, ang mga matalinong tao, sila po ang mga tunay na kaalam ng mga salita ng ating dakilang Diyos. Dito po sa uling talata, Oseas, basahin po natin, 14 talatang 9, at maganda na po ang ating mga manunugtog, maganda ang ating mga papaawit. Praise the Lord. Dito po sa Oseas, Kapitulo 14, talatang 9. Sino ang pantas at siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito at mabait at kanyang nangalalaman sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matutuwid at lalakaran na maganap, ngunit kabubuwalan ng mga mananalangsang. Amen. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, sino ang pantas, mga minamahal ko? Yung mga nakaunawa at nakaalam ng salita ng Diyos. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Sila ang mga pantas, mga minamahal ko, na nakaunawa ng mga bagay na ito, sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matuwid at lalakaran ng mga ganap. Amen. Yung mga totoong pantas, yung mga totoong matatalino, sila po ang nakaalam ng tunay na salita ng Diyos, na walang ibang silang kayamanan, hindi ang mga bagay sa libutan ito, kundi ang kalang kayamanan ay ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na sinabi ng Biblia na doon, kahit ang magnanakaw, hindi kayang magnakaw, sapagkat ang kayamanan natin mismo ay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal ko, ngunit kabubuwalan ng mga mananalansang. Walang ibang bagay na dapat malaman ng tao, mga minamahal ko, siya po ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Tayo po yung umawit, mga minamahal. Magpuri tayo sa ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating mga Bible readers, sa ating mga beloved preacher. Awitin po natin yung awiting Tangi Ikaw, O Diyos. Pagpuri tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tangi Ikaw, O Diyos. Hallelujah. Tangi Ikaw. Yes, hallelujah. Sa puso ng tao, tanging ikaw, Jesus. Ang iyong habag ay lubos. Hallelujah. Hindi mapapantayan ang pag-ibig mo kanina, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. At tabi namin ito nakataon sa ating mga preacher. Ating pinagdala po ito. Praise the Lord. Sa'yo ako'y nasusunod at buhay ko. Ating pinagdala preacher. Di ba ako'y mahal mo? Ating pinagdala preacher. Kaya
puso ko ito, iyong luwi, yaring buhay, ay tapat sa'yo. Ako'y gamitin mo, liwanag sa mundo ito. O Diyos, iyong pakinggan ang dalangin ko ito sa'yo. Ako'y nagsusumamo at mong buong buhay ko. Ako'y mahal mo, di mo kailanman hayaan. Ako'y mabalayo sa'yo, pagkat mahal mo ako. O Diyos, iyong pakinggan ang dalangin ko ito sa'yo. Ako'y nagsusumamo buong buhay ko. Ako'y mahal mo, di mo kailanman hahayaan. Lord, hallelujah. Na ako'y mabalayo sa'yo, pagkat mahal mo ako. O Diyos, iyong pakinggan ang dalangin ko ito sa'yo. Ako'y nagsusumamo at ito ang buhay ko. Diba ako'y mahal mo, di mo kailanman hayaan. Na ako'y malayo sa'yo, pagkat mahal mo ako. Amen. Purin pong ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Hindi alam ng ibang mga mananampalataya, maminamahal. Hindi alam ng ibang mga Kristiyano. Ang paglilingkod sa Diyos, maminamahal, ito po'y katulad po ng course, at katulad ng pag-aaral. Sinabi ng banal na kasulatan, I fought a good fight of faith. I finished my course and I kept the faith. Sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 7. I fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Ang paglilingkod sa Diyos gaya po ng pag-aaral. Amen. Pag masikap ka, maminamahal, lagi kang umaaten, lagi kang pumapasok, kahit mahina, maminamahal, ang ulo mo, siguradong papasa ka. Gagraduate ka. Amen.
Pero kahit matalino ka pa, kahit marunong ka, pero mas marami ang absent mo, hindi ka pwedeng makapasa. Amen. Kaya nga, sinabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang ating mabubuting gawa. Amen. Ang siguradong makasama sa rapture, yung hindi uma-absent. Tandaan niyo po yan, maminamahal. Amen. Ang paglilingkod sa Diyos, katulad yan ng pag-aaral. Ang pinakamataas na antas, mga minamahal ng tinatawag na profession, the highest profession, ay ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga ibang mga mananampalataya, takot lumiban sa klase, takot umabsent sa trabaho, pero pag sa paglilingkod sa Diyos, okay lang. Total langit lang yan, baliwala yan. Mas importante ang diploma, mas importante ang pera, ang sweldo. Pero ang katotohanan, yun ang walang kwenta. Ang importante ay ang makarating tayo sa langit, sa piling ng Diyos, sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, sabi ng Revelation 2:9, akala nila mahirap ka, akala nila ikaw ay pulubi, pero hindi nila alam, ikaw ay mayaman. Nasa sayo na lahat, sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Yan ay nasa Revelation chapter 2 verse 9. Kaya maminamahal, magsikap po tayo, maminamahal. Sabi ng Biblia, huwag nating kaliligtaan ang pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Gaya ng ugali ng iba. Huwag tayong tumulad doon sa mga ugali ng iba. Sumunod tayo kung ano, maminamahal, ang pamantayan na iningi ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ang kayamanan natin, lalo na tayo mga mahirap, ang tanging kayamanan natin, yung makauwi tayo sa piling ng Diyos, sa buhay na walang hanggan. Amen and amen. Tayo po ay manalangin, mga minamahal, ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga pangailangan, ano man ang ating mga problema, ano man ang ating mga kagulumihinan, ang mga kabagabagan, mga pangangailangan sa Diyos, mga minamahal, ang gantimpala ng Diyos. Sabi ng Isaiah 65 verse 24, na mangyayari bago ka tumawag, ako'y sasagot sa iyo, at bago mo sabihin ang iyong mga dalangin, akin ang tutugunin. Mga minamahal, yan ang gantimpala ng Diyos sa mga taong nagmamahal at nagpapalaga sa paglilingkod sa Kanya. Kaya tayo po'y sama-samang manalangin, magiging sa ating mga webcast viewers, ipanalangin po natin, mga minamahal, ang ating mga kahilingan, ang ating mga pangangailangan sa ating dakilang Diyos. Opo, dakil at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapan sa pangunang panalangin po namin minamahal at ginagalang Evangelista Wilde Estrada Almeda. Narito pong mga minamahal mo mga anak, narito po sama-sama po namin ibinibigay sa iyo ang lahat ng aming mga kabagabagan, ng aming mga kagulumihanan, lahat ng aming mga pangailangan, dakilang Diyos, nalalaman mo po ano man ang aming sakit, ano man ang aming mga karamdaman, ano man ang aming mga pangailangan, mga problema. Dakilang Ama, bigyan mo ng katugunan ng bawat isa sa amin bago kami lumisan sa banal na lugar nito, malapang na matanggap ng bawat isa sa amin ang aming mga kahilingan. Pagpalain mo po ang aming mga minamahal mga kapatirang kagalingan, katuparan ng kalmadalangin, kalutasan ng kalma problema sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, maminamahal. Habang ang kabilang kamay, patong niyo sa bahagi ng iyong katawan na may mga taglay na karamdaman. Banggitin niyo po specific ang iyong mga sakit, ang mga karamdaman, ang mga problema. Sinasaway namin lahat ang gawa ng kalaban, demons, infirmities and diseases. Sinasaway namin ang karamdamang cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood. Lahat ng sakit at karamdaman, pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed, be healed. Vices began, problem be solved. Poverty cast out in the name of Jesus. Vices began, problem be solved. Unbelief and doubts cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Bless us, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po'y tumayo, maminamahal, gaya ng napakinggan po natin mga banal na salita, maminamahal. Sabi po ng Lucas 6:23, magsulamdag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpalang naghihintay sa atin sa langit. Kaya bilang appreciation, mga minamahal, tayo po'y sabay-sabay na sumigaw habang tayo tumatalon. Tayo po ay sumigaw ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, mga minamahal. We love you so much, but there is Jesus loves you more.